Muling pinatunayan ng Tala Estate na tunay at may bisang legal ang titulong OCT 01-4 na pag-aari ng mga angkan ng Talyano. Gamit ang nasabing titulo na pagtagumpayan ng Prime Neighborhood Association sa Korte Suprema ang kaso laban sa tangkang pangangamkam ng lupa ng Development Bank of the Philippines. Kasi nung malaman namin talaga na hindi talagang totally na may-ari ang DBP, kinalaban namin. Matagal na nakipaglaban itong samahan dito na umabot hanggang Supreme Court at nanalo itong asosasyon dito. Very positive ito. More than positive. If you have to define percentages, this is not only 100%, this is about 1,000% in favor of the Italiano. Tulad ng marami, matagal nang naghahangad ng sariling lupa ang mga maralitang naninirahan sa Purok 4A, 43 Luzon Avenue, Barangay Culiat, Quezon City. Bali, kakaunti pa lang kami nung primero. By 1978 yun. Ngayon, habang tumatagal kami, dumadami na kami dito. Dito na nila sinimulan ang pagbubuo ng kanilang mga pamilya sa lupang pundasyon ng kanilang mga pangarap. Pero sadyang hindi madali para sa Maralita ang pag-abot sa kanilang pangarap. Tinangka silang palayasin ng Development Bank of the Philippines. Ayon sa bangko, sila ang tunay na may-ari ng lupa at walang karapatan ang mga naninirahan dito. Primero, di kami nagdemanda. Nagdemanda kami ng unlawful detainer sa MTC. Ang ginawa, natalo kami. Dinismiss. Nag-apila kami sa RTC. Nung mag-apila kami sa RTC, dinismiss din. Nag-certiorari kami. At that time naman, sinabay na Manila pagdemanda sa amin. Dinamanda naman kami ng possible entry dito sa ng DBP. Akala namin kanila talaga ang lupa. Nang hindi sila mapaalis, gumamit ng ibang paraan ang DBP. Puro harassment ang ginagawa sa amin. Katulad yan ng kunyari, tinatakot-takot kami, ganun na At tunayan nga, hinaharas kami. Nandiyan ang gagamitan kami ng mga pulis, gagamitan kami ng na pirasa nila. Pero hindi natinag ang mga opisyal at kasapian ng Prime Neighborhood Association. Gumawa na sila ng hakbang. Nung nag-research ang aking kasamahan, nag-research tungkol sa lupa kasi dinimanda nga kami ng DBP. Nung una, illegal entry. Yung pala, nung makapag-research na kasama namin na ang lupang ito hindi pala pag-aari ng DBP. Kasi ang mga ginamit nung ma-research namin ng papel na sinasabi nila katulad ng technical description at saka yung decree na ginagamit, hindi naman pala sa kanila. Hindi nagkangalan sa DBP, kung hindi ibang pangalan. At saka yung 6667 na decree na ginagamit nila, na 6667, na sinasabi nila kanila. Pero hindi rin nakapangalan sa kanila, kung hindi nakapangalan naman kay Ramon Vera Cruz ng Barrio Unisan, Province of Quezon. Mula din sa kanilang pananaliksik, natuklasan nila na ang mga angkan ng Talyano ang tunay na nagmamay-ari ng lupa. Nakakuha ako ng decision yung decision with the compromise agreement in the year 1974. Nakakuha ako niyan. Habang ganun, binabasa ko, ay talagang nakumbinsi ako, talagang totoo. Kaya yun ang nakumbinsi ako. Pagkatapos, ay yung mga kasamahan ko, kinumbinsi ko na rin. Pinababasa ko sa kanila ang desisyon ng Supreme Court, ang RTC ng Pasay. Talagang kay Mr. Talyano. Gamit ang titulong OCT 01-4, nilabanan nila sa korte ang Development Bank of the Philippines. Pagdating sa Court of Appeal, kinatigan ang certiorari namin. So, ibinaba nila sa RTC kay Judge Gaerlan. Yung pagbaba, dininied naman ang nila ni Judge Gaerlan yung reconsideration nila dahil na kinatigan kami ng husgado bilang isang talagang kami, lehitimo na ganun. Na kami, may karapatan kami bilang magiging posisyon namin dito. Pagkatapos, nag-open sila ng motion for reconsideration. Ang motion for reconsideration nila,
ay dinenied din. Sa proseso, naipanalo nila ang kaso. Ang desisyon ng Korte Suprema dyan tungkol sa whether ang Development Bank of the Philippines can take possession of the property based on a writ of possession. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi pwede. Use the rule, pwede. Pero the exception is when there is an adverse possessor of the property subject of the right of possession, hindi mo pwedeng mapalis yung adverse possessor. Because ang kanilang base sa adverse possession of the property is the Italiano title. Pinatunayan ng Tala Estate na nananatiling makapangyarihan ang titulong OCT 01-4 mula nang magkaroon ito ng bisa. Makapangyarihan because ito ang unang titulo na issue under the dectoring system. Under the dectoring system, dito sa ating batas, it is imprescriptible and indefeasible. Meaning, hindi mo mabaliwala ang 01-4 sapagkat walang titulo na mas early pa, mas nauna kay si 01-4.